Alleluia, Alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y malagana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakariringal ang mga damit niya, kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya, kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin o daramtin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Kumusta po ang ating mga prioridad sa buhay? Ang maliwanag na mensahe po ng mahal na pong Jesus Nazareno ngayong araw na ito ay isalansang mabuti ang mga dapat nating unahin para hindi tayo umabot sa sinapit ni Haring Hoas. Sarili niyang mga lingkod ang pumatay sa kanya bilang paghihiganti habang nakaratay siyang sugatan. Para lamang i-please ang iba, hindi na niya isinaalang-alang
ang tapat na paglilingkod sa Kanya ng Ama ng Kanyang ipinabatot, ipinapatay. Nalambungan ng pagiging pleaser niya ang pagiging makatwiran sana. Kabaligtaran ito sa pagiging tapat lagi ng puong may kapal ayon sa Salmong Tugunan. Ang pag-ibig niya'y mananatili. Ang tipan niya'y hindi magbabagot, hindi mapapatid. Humantong po ito sa pagpapakadukha ng mahal na pong Jesus Nazareno upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Ayon naman sa awit bago ang Ebanghelyo. Para sa Kanya po kasi, mas mahalaga ang mabuhay sa kasalukuyan kaysa mag-alala para bukas na hindi pa nga dumarating. Mas importante ang katawan kaysa damit. Ang buhay kaysa ikabubuhay. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, minamahal kong mga kapatid, mabuti siguro kung ma-review natin ang ating mga priorities. Isa-isip po nating ang makasariling mga paghahangad ay natatapos sa napakaraming problema. Ulitin ko po para lamang bigyang diin. Ang makasariling mga paghahangad ay natatapos sa napakaraming problema. Kaya halimbawa ng pagkalayo sa biyaya ng Diyos. Ito po ang nangyari kay Haring Joas. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos at magiging maayos din ang lahat. Sa huli, magiging maayos din ang lahat.